What if sabihin ko sa inyo na hindi porke kumakain ka na ng gulay, healthy ka na agad? Halika kayo, pag-usapan natin yan. Mabilis lang. Kung inaakala mo na clean eating ka na, basta't gulay ang iyong pagkain araw-araw, yan ang ulam mo. Teka muna kapatid. Maraming Filipino veggie dishes na nagiging less healthy, hindi dahil sa gulay mismo, kundi sa pamamaraan ng pagluluto at sa dami ng pampaalat at ng mantika. Yung chop suey na sobrang mantika na yung lumulutang, yung pinakbet na todo yung toyo, o yung laing na sobrang dami ng gata. Oo, masarap yan, pero po pwedeng magpaakit ng calories, ng saturated fats at ng sodium. At alam naman po natin, ang sobrang sodium ay nire-recommendang bawasan dahil konektado po ito sa mataas na blood pressure and, again, cardiovascular risk. Kaya naman sinasabi ko po sa inyo, hindi laging totoo na kapag gulay lamang ang kinakain mo, healthy ka na agad. Oo, meron itong fiber, merong potassium, merong antioxidants. Pero po pwede pong lumilitaw ang risks kapag lubog na yan sa mantika, bahang-baha sa sauces, at sobra-sobra na ang gata. Kawawa naman ang heart mo. Tandaan na kapag sobra-sobra na tayo sa sodium sa target natin for today na less than 2,000 mg lamang dapat, o pwede pong tumaas ang blood pressure. Kapag sobra ang saturated fats mula sa gata at sa pagpiprito, po pwede pong tumaas ang bad cholesterol. Idagdag pa po natin, yung isang malaking sandok ng maalat na sauce na nakikita nyo sa karinderya ni Aling Tekla at yung isang kutsarang toyo, po pwede rin pong umabot yan ng around 1,000 mg din. So, bale, kalahati na agad yan ng daily limit ninyo. Pero di ba, kung titingnan po natin, konti lang naman. Pero yung ilang kaunti lamang, kung paulit-ulit, po pwede pong lumagpas na po kayo sa limitasyon ninyo. O ito na nga ngayon, ang tanong, ano ang po pwede po natin gawin? Una, ganito po, sukatin po natin ang ginagamit natin na mantika. Take around 1 to 2 teaspoons lamang para po sa paggigisa po ninyo. Kung gagamit po kayo ng non-stick pan, mas onti pa. And that is for the whole family. Tandaan po natin, ang sobrang mantika ay calories na dumadagdag din po sa inyong mga kinakain, pero hindi po ninyo halos nararamdaman. Parang kumbaga isipin po ninyo mga hidden enemies sila na mga hindi ninyo nararamdaman, pero ramdam din naman po iyan ng inyong mga blood pressure at ng lipid profile and even your heart. Ngayon, kung bibili naman po kayo sa karinderya, tanggalin po ninyo sana yung sauce at ipatulo po yung mamantikang mga dishes or patuluin yung mantika. Malaking bawas na po sa sodium at sa oil ninyo. Bawasan din po ninyo ang paggamit ninyo ng condiments. Gumamit ng herbs, gumamit ng spices, ng suka, ng kalamansi, ng luya, ng bawang, paminta para po sa inyong mga pampalasa. Bawasan ng asin dahil nga again sa sodium. Also, kung magmi-meal planning po kayo, mas okay po yung steam, mas okay yung blanch, mas okay po yung grill. Less oil, better texture. At para din po hindi tumaas ang mga asukal ninyo, mag-take ng pagpapares ng vegetables sa protein. Mas marami pong fiber, less ang pagpasok ng asukal sa bloodstream, mas controlled ang inyong mga asukal, mas okay din po ang katawan dahil sa mga antioxidants nito. This way, sana mas maging healthy po ang inyong mga pamamaraan ng pagkain and ultimately, mas maging healthy po tayong lahat. Hindi po sa pagmamalaki, marami na po mga nafo-fall sa mga fad diets at inaayos din po natin ang mga nagiging problema nila. Kaya naman gawin po ang mga nasabi natin, baka sakali pong makatulong po pa rin sa inyo. At kung kinakailangan naman na po ng konsulta, huwag mahiyang mag-message sa amin at padadalan po namin kayo ng automated message. Meron po diyang online, meron din pong face-to-face or on-site clinics. Basahin lamang pong maigi at matuto pong umintindi. O paano? Hanggang dito na lamang, pakishare again sa inyong mga kaibigan, baka sakaling mas marami pa tayo matulungan. See you next episode. Ingat.